Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka at sobrang excited ako para sa laban na ito. Sasabihin ko sa iyo, sobrang excited talaga ako para sa laban na ito. Pagbabanggain natin ang dalawa sa pinakamakapangyarihang karakter sa comics, si Hulk, laban kay Flash. Simulan na natin agad dahil hindi na ako makapaghintay. Matapos siyang mabomba ng napakalaking dosis ng gamma radiation, habang inililigtas ang isang binatang buhay sa pagsubok ng isang eksperimental na bomba, si Dr. Robert Bruce Banner ay nagbago at naging ang kamangha-manghang Hulk. Isang berdeng dambuhala na siyang buhay na pagsasakatawan ng galit at dalisay na pisikal na lakas. Siya ang pinakamalakas na bayani sa Marvel Universe at ang kanyang walang hanggan lakas ay nakadepende sa emosyon, lalo na sa galit. Isa sa pinakamalakas na nagawa ni Hulk ay nasalo at nasuportahan niyang kabundokang may bigat na 150 bilyong tonelad. Nakipaglaban siya sa dalawang buong koponan ng Avengers. Mag-isa niyang natalo si Thor sa ilang pagkakataon. Winasak ang isang asteroid na doble ang laki ng Earth sa isang suntok. At dinurog ang adamantium gamit lang ang kanyang mga kamay. Pinagdugtong niya ang isang planeta sa pamamagitan ng paghawak sa dalawang tectonic plates. Winasak ang mga planeta sa Dark Dimension. Winasak ang kaharian ni Nightmare at halos wasakin ang buong East Coast na isa lang hakbang. Grabe, sobrang lakas niya. Gayunpaman, kahit na may walang hanggang potensyal na lakas si Hulk, palaging pinipigilan ni Bruce Banner si Hulk dahil sa takot na makasakit ng iba, lalo na ang mga mahal niya sa buhay. Mayroon ding limitadong antas ng sobrang bilis si Hulk na baka hindi mo akalain dahil sa laki niya. Bagamat hindi siya kasing bilis ni Flash, kaya niyang sumuntok sa bilis na lampas pa sa bilis ng tunog. Kaya rin niyang tumakbo ng 300 milya bawat oras at tumulon ng taas na umaabot sa orbit. Ngayon, ang balat ni Hulk ay sobrang tibay at kaya nitong tiisin ang isang pagsabog mismo sa pinagmulan. Ang Nova Blast ni Human Torch na kasing init ng araw, mga impact na kaya magwasak ng planeta, at kahit mga suntok mula kay Zeus at mga atake mula kay Galactus. Kasabay ng kanyang matinding tibay, si Hulk ay may napakabilis na kakayahan sa pagpapagaling. Kaya niya agad ay balik at palakasin ang atomic molecular structure ng pinakapangunahing bahagi ng buhay, ang DNA, kung saan nabubuo ang lahat ng cells, muscles at tissues. Kaya niyang mabilis na buuin muli ang balat, kalamnan, tissue at organo sa ilang segundo. At mas malakas pa ang pagpapagaling niya kaysa kina Wolverine at Deadpool. Kaya rin ni Hulk na mag-adapt sa kahit anong kapaligiran na kanyang kinalalagyan, kahit pa mabuhay sa ilalim ng tubig o sa kalawakan. Ang kanyang pisyolohiya ay nagbibigay daan din sa kanya na mabuhay ng walang pagkain, tubig o hangin ng walang hanggan. At kaya niyang lumaban ng ilang araw bago pa siya makaramdam ng pagod. Sa wakas, ipinakita rin ni Hulk ang kakayahan na maglabas ng mga pagsabog sa lahat ng direksyon ng gamma radiation na kadalasan nagdudulot ng matinding pinsala. Sa The Flash, noong bata si Barry Allen, napatay ang ina niyang si Nora at ang ama niyang si Henry ang napagbintangan. Gustong linisin ni Barry ang pangalan ng ama at malaman ng totoong pumatay, kaya naging forensic scientist siya. Matapos mabuhusan ng chemical at tamaan ng kidlat, nagkaroon si Barry ng sobrang bilis. Ngayon bilang Flash, pinoprotektahan niya ang sarili niyang lungsod na Central City bilang pinakamabilis na tao at isa sa mga nagtatag ng Justice League. Ang pangunahing kapangyarihan ni Barry ay ang sobrang bilis mula sa Speed Force. Si Barry ang gumagawa ng Speed Force tuwing tumatakbo siya, kaya parang siya ang makina mismo. Karaniwan, gusto ni Barry na panatilihin ang kanyang pagtakbo sa ilalim ng subsonic na bilis para maiwasan ang pagkasira na maaring idulot niya sa ibang tao o sa mga estrukturang nasa paligid. Hayaan niyang tumakbo sa tubig o gilid ng gusali at gamitin ang super bilis para ayusin o buwagin ang mga bagay habang nasa ere. Kahit na kadalasan ay tumatakbo lang si Flash sa subsonic na bilis, kaya niyang tumakbo ng mas mabilis pa rito, lampas pa sa bilis ng liwanag. Sa katunayan, posible kay Flash na tumakbo ng walang limitasyon sa bilis. Nakokontrol ni Barry ang katawan niya sa antas ng molekula at kaya niya mag-vibrate para makadaan sa solidong bagay. Kaya rin niya mag-vibrate ng sobrang bilis, kaya nagiging invisible siya, at kaya niyang gamitin ang abilidad na ito sa mga solidong bagay para mapadaan ng mga ito sa ibang material.
Si Flash ay may reflexes at liksi na higit pa sa karaniwang tao at kaya niyang tumakbo ng matagal na panahon. Kayang gumawa ni Barry ng malalaking air vortex na kayang sumakal sa kalaban, magpadala ng bagay sa ibang dimensyon o lumika ng harang. Matibay ang katawan ni Flash, kaya niyang makaligtas kahit sa suntok na mas mabilis sa liwanag o atake ni Darkseid. Bukod pa rito, mayroon siyang mabilis na kakayahan sa paggaling. Si Barry ay may pinahusay na talino at parang may kakayahan siyang makita ang hinaharap, kung saan kaya niyang hulaan ang ilang mga sunod-sunod na pangyayari. Dahil dito, kaya niya mabilis kalkulahin ang posibleng resulta na kanyang kilos at agad umaksyon sa loob ng 1 segundo. Hayaan ni Barry na maglakbay sa panahon at makapasok sa Speed Force. At kaya rin niyang ikulong ang mga kalaban sa Speed Force. Sa wakas, kaya niya magbigay ng infinite mass punch, tumatakbo ng halos kasing bilis ng liwanag, at nagkakaroon ng bigat tulad ng White Dwarf na bituin. Sa suntok niyan ito, napalipad niya ang Martian mula Mount Rushmore hanggang Africa. Sino sa tingin ko ang mananalo? Sige, himayin natin. Ang nakakatuwang bagay sa laban na ito ay halos silang pinakakilala dahil sa kani-kanilang kapangyarihan. Kapag naisip mo ang sobrang bilis, si Flash agad ang pumapasok sa isip mo. At kapag lakas naman, si Hulk ang naisip mo at baliktaran din. Kaya ang laban na ito ay tungkol talaga sa super lakas versus super bilis. Ito ang totoong versus match na pinagpapasiyahan natin dito. Ngayon, maraming malinaw na kalamangan si Hulk sa laban na ito. Dahil sa lakas ni Hulk, tiyak na babalibag si Flash sa semento kahit maliit lang ang suntok niya. Kung mas mabilis pa sa tunog ang mga suntok ni Hulk, kapag nagkamali si Flash kahit 1 segundo lang o nagkamali siya ng 1 beses, tapos na siya. At yan ang totoo. Si Hulk ay may napakataas na antas ng tibay, dagdag pa ang kanyang kakayahang magpagaling. Kaya posibleng hindi man lang masaktan ni Flash si Hulk. Sa kabilang banda, marami ring kalamangan si Flash. Dahil sa bilis niya, posibleng hindi man lang matamaan ni Hulk si Flash. Si Hulk ay kayang gumalaw sa bilis ng tunog, samantalang si Flash ay kayang gumalaw ng mas mabilis pa sa liwanag. Kaya rin ni Flash pang ininigi ng mga molekula niya, kaya daraan lang sa katawan ni Barry ang mga suntok ni Hulk. Ngayon, kaya rin ni Flash na maglakbay sa oras, kaya posible na makabalik siya sa nakaraan para pigilan si Bruce Banner na tamaan ng Gamma Bomb at maging si Hulk. Pwede ring dalhin ni Flash si Hulk sa Speed Force at iwan siya roon na makukulong siya habang buhay. Kaya ni Flash makapunta at makabalik mula sa Speed Force dahil konektado siya rito, pero hindi si Hulk. Kaya si Hulk ay mananatiling nakakulong doon magpakailanman. Kaya rin ni Barry na magbigay ng infinite mass punch na parang tinamaan ka ng masa ng isang bituing puting duwende. Kung kailangan lang ni Flash na tumakbo sa bilis ng liwanag na umiikot ng 7 beses sa mundo kada segundo, ibig sabihin, kaya niya magbigay ng 7 infinite mass punch kada segundo. Maring sapat ito para matalo si Hulk, magbalik siya kay Bruce Banner, at manalo si Flash. Kaya sa palagay ko, dahil sobrang bilis ni Flash na hindi siya kayang abutin ni Hulk, at marami pa siyang ibang paraan para talunin si Hulk. Panalo si Flash. Pero ano sa tingin nyo? Mag-comment lang kayo sa ibaba. Gusto kong marinig ang opinion nyo kung sinong mananalo sa laban na ito. Kung may idea kayo para sa mga susunod na video, i-comment lang sa ibaba. At syempre, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para sa mas marami pang videos na tulad nito bawat linggo.